Pangkalahatang ideya. Ang How to Win Friends & Influence People in the Digital Age, 2012, ay isang updated na adaptasyon ng classic na self-help book na How to Win Friends & Influence People, 1936 ng American author at lecturer na si Dale Carnegie. Ito ay isang treatise sa pagsasama-sama ng tunay na empatiya, madiskarteng koneksyon, at mga kasanayan sa pamumuno para sa mas epektibong komunikasyon. Tinatalakay ng Amerikanong manunulat na si Brent Cole ang mga pangunahing prinsipyo ng orihinal na aklat at ipinapaliwanag kung paano pa rin ito nauugnay sa digital age, kung saan dumarami ang ating komunikasyon na nagaganap online. Ang komunikasyon ay mahalagang panlabas na pagpapakita ng ating mga iniisip at intensyon. Kapag ginamit ng epektibo, makakatulong ito sa atin na magkaroon ng tiwala sa ating mga relasyon at positibong maimpluwensyahan ang mga nasa paligid natin. Mga insight mula sa Part 1. Mayroong 3 pangunahing mga prinsipyo na dapat tandaan kapag nakikitungo sa iba, lalo na kung ang layunin natin ay magtagumpay sa kanila o maimpluwensyahan sila ng positibo. Una, huwag kailanman punahin, kondenahin, o magreklamo. 2. Tandaan na tayong lahat ay mga nilalang na nag-iingat sa sarili na likas na napipilitang ipagtanggol, i-redirect, at tanggihan ang lahat ng banta sa ating kapakanan, partikular na mga banta sa ating pagmamataas. 3. Ang paggamit ng kritisismo upang manalo ng argumento, magbigay ng punto, o mag-udyok ng pagbabago ay magdadala lamang sa atin ng 2 hakbang pabalik. Ang mga resulta na hinahanap natin ay bihirang makamit sa pamamagitan ng paghinto. 4. Ang mga paksa ng ating pagpuna ay likas na ipagtatanggol ang sarili sa sandaling pinupuna natin sila. Kapag ang mga tao ay nagtatanggol, nagiging mas mahirap na lampasan ang kanilang mga hadlang at kumbinsihin sila sa ating pananaw. Bukod dito, ang pagpuna ay kumikilos tulad ng isang hindi nakikitang bumerang sa kahulugan na ito ay bumalik sa ulo ng tagahagis. 5. Kapag pinupuna natin ang isang tao, dapat nating tiyakin na ang ating pagpuna ay nagmumula sa isang lugar ng paghihikayat at pakikiramay sa halip na paglalantad at pagtutol. Ang diwa ng aming mga komento ay susi. 6. Sa katunayan, palaging may sasabihin sa pagtatasa ng iba. Gayunpaman, magandang tandaan na palaging may sasabihin din sa pagpapahalaga sa atin. Kung ililibing mo ang iyong mga bumerang, ang iyong mga salita ay lilikha ng isang mas mabilis na landas sa paglago. 7. Ang pangalawang prinsipyo ay ipaalam sa mga tao kung gaano sila kahalaga sa tingin mo. Inilapat ng regular, ang simpleng prinsipyong ito ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto. Pagkatapos ng lahat tayo ay may likas at hindi mapawi na pagnanais na malaman na tayo ay pinahahalagahan. 8. Ang pagpapatibay ng kabutihan sa iba ay hindi dapat malito sa pambobola. Ang pagpapatibay sa kaibahan sa pambobola ay nangangailangan ng tunay na pag-aalala. Ang pambobola ay mura at walang laman na papuri. Sinasabi namin ang mga bagay na sa tingin namin ay dapat naming sabihin kapag kami ay aktwal na nabubuhay sa autopilot. 9. Ang mga mensaheng ipinapadala natin kasama ang ating mga nakasulat na salita, ang ating mga binigkas na salita, at ang ating presensya, ay dapat magkaroon ng diwa ng paninindigan at hindi pagiging alof. Kung mas nakasandal sila sa paninindigan, mas maraming impluwensya ang makukuha natin sa iba. 1-0. Ang isang diwa ng paninindigan, sa kabila ng mga pagkukulang ng iba, ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mahina o pasibo. Lahat tayo ay di perpektong nilalang, at ito ay nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na patunayan ang iba pagkatapos ng hindi pagkakasundo o pagkabigo. 11. Ang ikatlong prinsipyo ay walang diskarte sa komunikasyon na nakakakuha ng impluwensya hanggang sa ito ay kumonekta sa mga tao sa kanilang pangunahing. Sa madaling salita, tumuon sa gusto ng ibang tao. Ito ay isang universal na katotohanan kung tayo ay nakikipag-usap sa isang bata o daan-daang empleyado. 12. Ang impluwensya ay nangangailangan sa atin na ilagay ang ating sarili sa lugar ng iba. Ito ay isang bagay ng pag-unawa kung ano ang tunay na gusto nila at ihandog ito sa kanila.
Ito ay totoo lalo na sa mga pakikipagsapalaran sa negosyo. 13. Ang impluwensya ay nangangailangan din ng banayad na kamay. Itigil ang pagdidikta at simulan ang pagtuklas kung ano ang gusto ng ibang tao. Kung susubukan naming sabihin sa ibang tao kung ano ang gusto nila, ang aming interpersonal at profesional na mga pagsisikap ay tiyak na mabibigo. Mga insight mula sa Part 2. 1. Mayroong 6 na prinsipyo na dapat tandaan upang makagawa ng pangmatagalang impresyon sa mga tao at magustuhan kanila. Una, magkaroon ng interes sa kanilang mga interes. Lahat tayo ay naghahangad ng kahalagahan sa buhay ng iba, ngunit ginagawa nating komplikado ang bagay sa ating pagkamakasarili. 2. Karamihan sa mga tao, sa karamihan ng mga araw, ay nakakalimutang isipin ang iba. Sa kabaligtaran, ang isa na pinipili na bigyang pansin ang mga interes ng iba ay itinalaga. Naaalala natin ang gayong mga tao at mas pinagkakatiwalaan natin sila. 3. Hindi ito nangangahulugan na dapat nating palitan ang ating mga interes ng iba. Nangangahulugan ito na isama ang mga interes ng iba sa sarili natin para sa paglikha ng makabuluhang koneksyon sa kanila at hindi para lamang sa pagbuo ng audience. 4. Dapat tayong maging tunay na interesado sa iba bago natin asahan na may interesado sa atin. Sa ngayon, mayroon tayong walang katapusang mga pagkakataon upang manatiling konektado, upang matuto ng higit pa, at upang ipakita ang ating interes sa iba. 5. Ihinto ang pagtutuon ng husto sa pagpino sa iyong digital media at gumugol ng mas maraming oras na nauugnay sa iyong mga kaibigan, kasamahan, at kliyente. Tuklasin kung anong mga problema ang mayroon sila na maaari mong tulungang lutasin o kung anong mga hangarin ang maaari mong tulungang isulong. 6. Pangalawa, tandaan ng ngumiti. Ang bawat tao'y gravitates patungo sa isang magandang ngiti. Nagpapadala ito ng mensahe na gusto naming matanggap. 7. Ang isang ngiti ay nagpapaalam sa mga tao na masaya tayo na nakikipag-ugnayan sa kanila. Sila naman ay mas masaya sa pakikisalamuha sa atin. Ang isang ngiti ay madalas na unang tagapagpahiwatig ng kabaitan at madaling magpasaya sa araw ng isang tao. 8. Dahil napakarami sa ating mga pakikipag-ugnayan ngayon ay hindi harapan, dapat nating ibaling ang ating mga mapagkukunan patungo sa pagpapakita ng kabaitan online. Kung paano kami sumulat ng email, ang tono na ginagamit namin, at ang mga salitang pipiliin namin, ay mga mahalagang tuol ng pagiging palakaibigan at kasunod na impluwensya. 9. Pangatlo, siguraduhing tandaan ang mga pangalan ng mga tao. Isa sa mga unang aral na natutuhan ng isang politiko ay ito, ang paggunita sa pangalan ng isang botante ay statesmanship. Ang makalimot ay limot. 1-0. Ang mga nakakaalala ng mga pangalan ay maraming mapapakinabangan. Kung nahihirapan kang matandaan ang mga pangalan, maaari mong subukang iugnay ang mga pangalan ng mga tao sa kanilang mga tampok, ekspresyon, at pangkalahatang hitsura. Kung ang tao ay may espesyal na kahalagahan sa iyo, isulat ang kanilang pangalan. 11. Dapat nating tandaan na ang mga tao ay mas interesado sa kanilang sariling pangalan kaysa sa lahat ng iba pang pangalan sa mundo. Tandaan ang pangalang iyon at nagbayad ka ng banayad, ngunit epektibong papuri. Kalimutan ito, maling spell ito, o maling paggamit nito, at inilagay mo ang iyong sarili sa isang matinding kawalan. 12. Pang-apat, maging mabuting tagapakinig. Ang mabubuting tagapakinig ay may kapangyarihang impluwensyahan ang mga puso at isipan. Higit sa lahat, mayroon silang kapangyarihang ibigay sa mga tao ang pinakagusto nila, ang marinig at maunawaan. 13. Kapag nakikinig tayo ng mabuti, hindi lang tayo nakakagawa ng magandang impresyon, ngunit gumagawa din tayo ng matibay na tulay para sa pangmatagalang koneksyon. Walang sinuman ang makatiis na makapiling ang mga taong sinuspinde ang kanilang mga iniisip upang pahalagahan ang iba. 14 na. 5. Kung gusto nating maging mahalaga sa iba, kailangan muna nating talakayin kung ano ang mahalaga sa kanila. Kapag alam natin ang kanilang mga interes o anuman ang kanilang pinagdadaanan,
maaari tayong tunay na kumonekta sa kanila sa pamamagitan ng paglalagay sa mga bagay na ito sa unahan ng ating mga pakikipag-ugnayan. 15. Ang tunay na impluwensya ay nagmumula sa pag-aalaga ng ating mga relasyon sa iba, pagdaragdag ng tunay na halaga sa kanilang buhay, at paggawa ng lubos para pagsilbihan sila. Kapag dumating ang oras na humiling tayo, makatitiyak tayo na mayroong isang taong tutulong sa iyo. 16 na. Huwag mag-alala tungkol sa dami ng mga taong konektado sa iyo, at higit pa tungkol sa kung sino sila, at kung ano ang iyong ginagawa para pahalagahan sila. Sa isang edad kung saan ang masa ng mga mensahe ay lumalaki araw-araw, kakaunti lamang ang mga tao ang talagang mahalaga. 17. Pang-anim, laging hayaan ang mga tao na medyo bumuti ang pakiramdam. Walang neutral na pagpapalitan sa mga relasyon ng tao. Iniwan mo ang isang tao na mas mabuti o mas masahol pa. 18. Ang pagkaalam nito ay dapat magbigay sa atin ng maraming dahilan upang bigyang pansin ang bawat mensaheng ipinapadala natin at panatilihin ang diwa ng altruismo. Ang ating pinakamabuting intensyon ay hindi maabot ang kanilang potensyal kung hindi ito isasalin sa mga tunay na gawaing may halaga. 19. Ipakita sa mga tao sa banayad na paraan na kinikilala mo ang kanilang halaga, at mas malamang nababalikan nila ang pabor. Mga insight mula sa Part 3. 1. Mayroong 1-0 prinsipyo na dapat tandaan upang maging karapat-dapat at mapanatili ang tiwala ng ibang tao. 2. Una, iwasang makipagtalo sa ibang tao. Ang pagtatalo ay bihirang magdadala sa atin kahit saan. Karaniwang nagtatapos ang mga argumento kung saan ang magkabilang panig ay mas kumbinsido sa kanilang tama. Hindi alintana kung tayo ay tama o mali, ang pakikipagtalo ay walang saysay. 3. Hindi maiiwasan ang salungatan. Gayunpaman, sa huli, dapat nating pahalagahan ang pagtutulungan ng higit kaysa kalayaan, at unawain na ang magalang na negosasyon ay mas epektibo sa katagalan kaysa sa antagonistikong argumentasyon. 4. Ang mga argumento ay kapaki-pakinabang lamang kapag ang mga ito ay nagtatapos sa isang kapwa pagpapalawak ng pananaw at personal na paglago. Kapag nakikita natin ng malinaw ang ating mga pakikipag-ugnayan sa kabila ng tensyon at tunggalian, kakaunti ang hindi natin magagawa sa pakikipagtulungan sa iba. 5. Pangalawa, igalang ang pagkakaiba ng opinyon. Ang pagsasabi sa iba na sila ay mali ay magdudulot lamang ng pagkamuhi sa atin. Napakakaunting tao ang makatuwirang tumutugon kapag sinabihan silang mali sila. Sa karamihan ng mga kaso, emosyonal at defensive ang reaksyon nila dahil kinu-question natin ang kanilang mga paniniwala. 6. Ang epektibong paglutas ng hindi pagkakaunawaan ay nagsisimula sa pag-alis ng laman ng ating isipan. Sa pamamagitan ng paglapit sa isang pag-uusap na may blangko na talaan, nagsasagawa kami ng isang mas mapagpakumbaba at mas tapat na diskarte. Kinikilala namin ang posibilidad na maaaring hindi namin alam ang lahat ng katotohanan. 7. Pangatlo, aminin ng mabilis at mariin ang iyong mga pagkakamali. Ang paggawa nito ay nagpapakita sa taong nasaktan natin na talagang nagmamalasakit tayo sa kanila at gusto nating ayusin ang mga bagay-bagay. Ang mga tao ay higit na mapagpatawad kapag nakita nilang handa tayong itama ang ating pag-uugali at maging malinis kaagad. 8. Kapag tumanggi tayong aminin ang ating mga pagkakamali, naiirita natin ang mga nasa paligid natin at nawalan sila ng tiwala sa atin. 9. Pang-apat, simulan ang pakikipag-ugnayan sa isang palakaibigang paraan. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging palakaibigan ay nagdudulot ng pagiging palakaibigan. Kapag mayroon tayong magiliw na damdamin sa isang tao, mas malamang na sumasang-ayon tayo sa kanila o nakikita ang mga bagay mula sa kanilang pananaw. 1-0. Sa kabaligtaran, kapag naramdaman nating ang isang tao ay bastos, abala, o hindi interesado sa pagbabahagi ng isang karaniwang kagandahang loob, malamang na sinasalamin natin ang damdamin. Walang diskarte ang nagtatakda ng tono ng isang pakikipag-ugnayan ng mas epektibo kaysa sa pagiging palakaibigan, kahit na ang ibang tao ay pinagmumulan ng inis. 11.
I-access ang affinity ng maaga at madalas hanggat maaari. Ang pagtatatag ng commonality o affinity sa simula ng isang pakikipag-ugnayan ay isang bagong anyo ng O. Kung mas maagang O ang hawak mo, mas malamang na makakuha ka ng O sa iyong mga ideya o solusyon. 12. Ang pagbabago ng affinity sa impluwensya ay nangangailangan ng pundasyon ng empatya. Dapat nating palaging subukan na makita ang pakikipag-ugnayan mula sa pananaw ng ibang tao upang maunawaan natin ang tunay na halaga ng ating mga punto ng pagkakaugnay. 13. Pang-anim, pagsuko ng kredito. Nangangahulugan ito na unahin ang tagumpay at pagpapabuti ng iba dahil tunay kang nagpapasalamat para sa kanila at sa kung ano ang inaalok nila sa iyo. Nangangahulugan ito ng pagiging tiwala sa kung sino ka at pagkilala sa parang goma na kapangyarihan ng katumbasan. 14 na. Huwag kunin ang lahat ng kredito kapag maayos ang mga bagay at sisihin kapag nagkamali. Huwag matakot na ibahagi ang mga samsam ng tagumpay. Ang paggawa nito ay hindi kailanman mananalo sa iyo mga kaibigan. 15. Ikapito, laging nakikibahagi sa empatya. Sa ngayon, masyado tayong nakatuon sa pagpromote sa sarili, at sa gayon ay nabigo tayong isaalang-alang kung ano ang maaaring maramdaman ng iba sa anumang partikular na sitwasyon. Kapag naglaan tayo ng oras upang isaalang-alang ang pananaw ng ibang tao, nagiging simpatya tayo sa kanilang nararamdaman. 16 na. Gusto ng lahat ng taong makikinig sa kanila at makikiramay, gaano man kabigat ang kanilang mga isyu. Kung gagawin natin iyon para sa ibang tao, binibigyan natin sila ng regalo na magpapasaya sa kanilang buong araw, kung hindi man sa kanilang buong buwan. 17. Ikawalo, umapela sa marangal na motibo ng mga tao. Ang paggawa nito ay naghahatid sa ibang tao na naniniwala kaming kaya nilang gawin ang tama. Ito ay isang banayad na papuri, ngunit ang mga salitang ito ay kadalasang nagpapakilos sa mga tao na kumilos. 18. Upang tunay na kumonekta sa iba, dapat nating ipagdiwang ang kanilang likas na dignidad. Sa paggawa nito, ipinagdiriwang natin ang atin. Kapag nag-aapela tayo sa marangal na motibo, magagalaw natin ang iba at ang ating sarili kasama nila. Nais nating lahat na makaramdam ng kabayanihan at marangal. 19. Ikasyam, ibahagi ang iyong mga kwento. Kapag ibinabahagi natin ang ating mga kwento, nagiging mas handang ibahagi ng iba ang kanilang mga kwento. Sama-sama tayong makakalikha ng bago at mas malaking kwento. Sa ating imahinasyon, maaari nating gawing matingkad, kawili-wili, at dramatiko ang ating mga kwento. 20. Ang pinakamahusay na paraan upang ipakita sa mga taong mahalaga sila ay sa pamamagitan ng pagpayag sa kanila na kumonekta sa isang kwentong mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Kung mas maraming kasamahan, kaibigan, o customer ang nagbabahagi ng aming paglalakbay, mas marami kaming magagawa ng magkasama. 21. Ikasampu, ihagis ang isang hamon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nagnanais ng pagkakataon na patunayan ang kanilang halaga. Gayunpaman, ang mga hamong ito ay dapat na mag-udyok, hindi humadlang. Kung may isang tao na gusto mong tulungang lumago, ibagsak ang isang nakakahimok na hamon na magdadala sa iyo na pareho. 22. Ang pagkapanalo sa isang kompetisyon ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng tagumpay at kahalagahan. Ang tagumpay ay maaaring maging mas nakakahimok kapag ito ay tinukoy bilang isang panalo ng koponan dahil pinipilit tayo ng kompetisyon na makipag-usap at kumonekta sa isang lugar ng pagkakaugnay. Mga insight mula sa Part 4. 1. May 8 prinsipyong dapat tandaan kung gusto nating manguna sa pagbabago ng walang pagtutol o hinanakit. 2. Una, simulan ang mga pag-uusap ng may tapat at tunay na pagpapahalaga. Ang isang positibong pananaw ay palaging nangangailangan ng mga pakikipag-ugnayan sa isang positibong direksyon at ginagawang mas tumutugon ang tatanggap sa iyong mga ideya at pananaw. 3. Walang dahilan para magsimula ng pag-uusap sa negatibong tala. Nagiging sanhi ito ng isang alon ng mga negatibong psikolohikal at pisyolohikal na reaksyon mula sa simula na maaaring medyo mahirap pagtagumpayan.
Nag-aaksaya ka ng oras sa pagsisikap na iundo ang isang bagay na madaling naiwasan sa simula. 4. Sa bandang huli, gayunpaman, dapat nating talakayin ang bagay na ito. Bago gawin ito, siguraduhin na ang papuri na iyong inaalok ay tunay at taos-puso. Pagkatapos, subukang lumikha ng maayos na daloy mula sa punto hanggang punto. Panghuli, mag-alok ng nakabubuo na payo sa halip na pamumuna kasunod ng papuri. 5. Pangalawa, kilalanin ang iyong bagahe. Maraming mga sitwasyon ang maaaring epektibong mapababa sa pamamagitan ng pagkilala at pag-amin sa ating mga pagkakamali. Ang pag-uusap tungkol sa ating mga pagkakamali ay nagpapakatao sa atin at ginagawang mas madali para sa iba na makaugnay sa atin at maging mas bukas sa ating payo. 6. Sa pamamagitan ng pagkilala sa sarili nating mga pagkakamali at bagahe, pinapalambot natin ang diskarte at iniiwasan kaagad na itaas ang mga depensa ng mga tao. Ang tiwala ay nagsisimula ng natural na bumuo. 7. Pangatlo, tahimik na tumawag ng mga pagkakamali. Huwag kailanman gamitin ang pagkakamali ng ibang tao bilang mga pagkakataon para sa pagkondena. Ang pagtawag ng mga pagkakamali ay tahimik na humihila sa mga tao mula sa kanilang panghihina ng loob at ibabalik sila sa isang lugar ng kumpiyansa at lakas. 8. Kung gusto mong tahimik na iwasto ang isang pagkakamali, tukuyin ang isang tao na may pinakamaraming impluwensya sa iba at hayaan silang maging modelo ng mga pag-ugali na gusto mong hikayatin. Lumikha ng diskarte sa komunidad sa pag-uugali sa pamamagitan ng pag-apila sa higit na kabutihan. Ang panggigipit ng kasamahan ay maaaring maging lubhang epektibo. 9. Siguraduhin na ang mga bagong gawi o mindset ay madaling gamitin ng mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago sa kanilang kapaligiran at mga mapagkukunang magagamit sa kanila. 1-0. Pang-4, magtanong sa halip na magbigay ng direktang utos. Walang gustong inuutusan sa paligid. Ang pagtatanong ay hindi lamang ginagawang mas kaaya-aya ang isang order at binabawasan ang sama ng loob, ngunit pinasisigla din nito ang pagkamalikhain at pagbabago sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap. 11. Ang mga tao ay mas malamang na sundin ang isang tiyak na landas kung sa palagay nila ay kasangkot sila sa pagbuo nito. Nagbibigay daan sa amin ang mga tanong na lumikha ng isang pag-uusap na maaaring humantong sa isang mas magandang lugar para sa lahat ng kasangkot. Hindi ba mas gugustuhin mong tanungin ka kaysa mabigyan ka ng utos? 12. 5. Pag-aanin ang mga pagkakamali at bigyan ang mga tao ng pagkakataong iligtas ang mukha. Kapag ang isang tao ay nagkamali, ang mga tao ay bihirang maglaan ng oras upang mag-alok ng isa o dalawang salita, isaalang-alang ang damdamin ng ibang tao, o itabi sila upang talakayin ng pribado ang pagkakamali. 13. Alam nating intuitively na ang kabiguan ay hindi matatakasan, kaya bakit hindi tayo maaaring maging mas sumusuporta kapag may nagkakamali? Siyempre, ang mga pagkakamaling pinag-uusapan ay yaong nagmumula sa mga maliliit na pagkukulang sa paghatol, kawalan ng karanasan, o pangangailangan para sa pagtuturo at hindi mula sa kawalang interes o kasakiman. 14. Sinisira lang natin ang mga ego sa pamamagitan ng pagdudulot ng pagkawala ng mukha ng isang tao. Wala tayong ginagawa para mabago ang ugali nila. Sa kabaligtaran, kapag binabawasan natin ang pagkakamali, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa at tiwala sa ating relasyon sa taong iyon. Hayaan ng mga tao na iligtas ang mukha at ang iyong impluwensya sa kanila ay tumataas. 15. Pang-6, palakihin ang pagpapabuti. Ang papuri at paghihikayat ay parehong kailangan para sa pag-uudyok sa mga tao na tuparin ang kanilang potensyal upang mapabuti o harapin ang pagbabago. Gayunpaman, marami sa atin ang hindi nakikilala ang mga pagsisikap ng mga nakapaligid sa atin. 16 na. Ang bawat tao ay naghahangad ng paghanga at pagnanais na makaramdam na mahalaga. Kapag ang isang tao ay bumuti sa ilang paraan o mahusay na gumanap, ang pagbibigay ng papuri ay nagpapadala sa kanila ng isang malinaw na mensahe na napansin ng iba at na ang kanilang pagganap ay may pagbabago. 17. Ang isa sa mga pangunahing psikolohikal na prinsipyo ng pag-ugali ng tao
ay ang pag-uulit natin ng mga pag-uugali kung saan tayo ay pinupuri, samantalang hindi tayo malamang na mauulit ang mga pag-uugali na hindi positibong kinikilala. 18. Ikapito, bigyan ng iba ng magandang reputasyon upang isabuhay. Upang baguhin ang pag-uugali ng isang tao, baguhin ang antas ng paggalang na natatanggap nila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng magandang reputasyon. Kumilos na parang ang katangiang sinusubukan mong impluwensyahan ay isa na sa kanila. 19. Ang mga taong nakakaramdam na hindi mahalaga o hindi iginagalang ay magkakaroon ng kaunting pagganyak para sa pagpapabuti ng kanilang sarili. Kung maaari kang lumikha ng isang pananaw sa kanila na naglalaman ng lahat ng alam mong kaya nilang makamit, bihira kang mabigo sa kinalabasan. 20. Pangwalo, manatiling konektado sa karaniwang pinag-uusapan. Upang maging maimpluwensya sa iba, kailangan lang nating hanapin kung ano ang nag-uugnay sa atin, ito man ay mga karaniwang interes, karaniwang karanasan, o karaniwang layunin. 21. Kung mas kilala natin ang iba at mas kilala nila tayo, mas madaling makahanap ng karaniwang batayan kung saan ibatay ang lahat ng pagkamalikhain at pakikipagtulungan sa hinaharap. Kung isasaalang-alang natin kung ano ang mga layunin ng iba, at kung paano kumonekta ang mga ito sa atin, maaari tayong lumikha ng win-win situation. Estilo ng may akda. Nagbibigay si Brent Cole ng mahusay, praktikal na payo mula sa orihinal na How to Win Friends & Influence People tungkol sa kung paano makitungo sa mga tao, ito man ay sa pamamagitan ng pagngiti, pag-alala sa kanilang mga pangalan, o pagpapakita ng interes sa kanilang mga pagsisikap. Nagbibigay siya ng maramihang mga halimbawa upang suportahan ang mga prinsipyo ni Dale Carnegie at i-recontextualize ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga anekdota na nauugnay sa kasalukuyang panahon. Sa pag-update ng orihinal para sa ika-21 siglo, gumagamit si Cole ng simple, direktang wika, at regular na nagtatampok ng mga kababaihan sa mga halimbawa at anekdota. Pananaw ng may akda. Kahit noong bata pa, gumugol si Dale Carnegie ng maraming oras sa pagsasanay ng kanyang pagbigkas ng mga talumpati, paggawa sa kanyang estilo ng oratoryo. Naniniwala siya na ang epektibong komunikasyon ay ang susi sa pagkamit ng paggalang ng mga tao. Sumali siya sa ilang mga kompetisyon sa pagsasalita sa publiko, at ang kanyang mga kasanayan ay humanga sa marami na nag-alok na bayaran siya para sa mga sesyon ng pagsasanay. Pagkatapos ay bumuo siya ng maraming matagumpay na kurso sa pagsasalita sa publiko at mga kasanayan sa interpersonal. Mahigit sa 30 milyong kopya ang naibenta ng orihinal na How to Win Friends & Influence People.